Pwede ba ang isang lalaki at dalawang babaeng hamster sa breeding? Kung ikaw ay nagbabalak magparami ng hamster, siguradong naisip mo na ito. Mas bibilis kaya kung dalawa ang babae o mas efficient ba kung isang lalaki lang ang gagamitin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa setup na one male, two females, kung bakit ito delikado at ang tamang paraan ng pagpaparami ng hamster para safe at healthy ang mga alaga natin. Pero bago tayo magpatuloy, importante mong malaman ang maling breeding setup ay pwedeng magdulot ng matinding stress, sugat, o mas malala pa, pwedeng mamatay ang hamster natin. Kaya kung seryoso ka sa pag-aalaga, siguraduhin mong tama ang mga impormasyon mo. Diretsahin na natin. Hindi recommended ang isang lalaki sa dalawang babae sa iisang kulungan. Bakit? Ang hamster, lalo na ang Syrian hamster, ay likas na territorial at solitary. Ibig sabihin, hindi sila sanay na may kasamang ibang hamster kahit pa pareho silang babae o may lalaki pa sa gitna. Kapag pinagsama mo ang dalawang babae or ang mga hamster, kapag pinagsama mo ang dalawang babae at isang lalaki, pwedeng mangyari ang mga sumusunod. Magagawa ng dalawang babae sa teritoryo o sa lalaki, mag-away sila hanggang sa magkasakitan, ma-stress ang lalaki sa sobrang interaction, or worse, magkaroon ng fatal injury or mamatay yung hamster natin. Importante ring maintindihan ang behavior ng hamster. Hindi sila tulad ng ibang hayop na kayang magsama-sama ng matagal. Sa wild, ang mga hamster ay nagkikita lang kapag breeding season. Pagkatapos nun, kanya-kanya na ulit sila ng buhay. Kapag pinilit nating pagsamahin sila sa iisang space, iniisip nila na may intruder sa kanilang territory. Kaya nagiging aggressive sila. Kahit pa mukhang okay sila sa umpisa, hindi ibig sabihin nun, safe na sila for long term. Pwedeng bigla silang magbago ng ugali. Pero kung gusto mong mag-breed ng hamster, ito ang tamang paraan para maparami mo sila ng maayos at maging healthy sila. Una, one male at one female lang ang pairing. Pangalawa, siguraduhin na ang female ay nasa tamang heat period or in heat siya. Karaniwan itong nangyayari every 4 days. Paano mo malalaman na in heat na yung female mo? Mas receptive siya sa male. Pag inilagay mo siya sa cage ng male, hindi siya gagalaw, receptive lang siya. Magpapakasta lang siya. Hindi siya agresibo. Minsan, may noticeable na amoy o behavior change yung hamster natin. Yung parang ang tapang ng amoy ng bean cage ng babae. Pag ganon, in-heat siya. Kapag ready na ang female, ilalagay mo siya sa cage ng male. Obserbahan silang mabuti. Kapag nag-aaway, paghiwalayin mo agad. Kapag successful ang mating, wag mo na silang pagsasamahin ulit. Kasi delikado na po yun. Balikan natin ang tanong. Bakit nga ba hindi pwede ang isang lalaki at dalawang babae? Simple lang. Mas maraming hamster, mas maraming chance ng conflict. Dalawang babae pa lang, may possibility na ng dominance fight. Mag-aaway talaga yan kasi territorial sila, di ba? Kapag dinagdagan mo pa ng lalaki, mas nagiging komplikado na yung dynamics. Hindi ito tulad ng ibang hayop na may group breeding. Sa hamster, individual pairing lang talaga ang safe. Hindi mo sila pwede pagsama-samahin. Hindi gaya ng mga nakikita natin sa mga pet shop or sa mga nagbebenta sa labas na pinagsasama-sama nila sa isang bean cage yung mga bata pang hamster or kahit nga yung malalaki na pinagsasama-sama nila. Tapos nilalagay nila ng hamster wheel. Hindi po tama yun kasi yung hamster natin territorial. Nagkukos po yun sa kanila ng mga stress. So, hindi siya healthy para sa mga hamster. Kaya dapat isang lalaki at isang babae lang po yung gagamitin natin sa breeding.
Narito naman yung mga risk kapag pinilit mo ang ganitong setup. Pwedeng masugatan or mamatay ang ating hamster dahil sa away. Tapos, hindi sila mag-breed or pwedeng mag-fail yung breeding dahil sa stress. Pwede rin magkaroon ng mga unwanted pregnancy complication, pagkain ng ina sa kanyang anak dahil sa stress. Nangyayari to. Dati may mga nagtatanong sa akin kung paano daw to may iwasan. Simple lang kasi iwasan nating ma-stress yung female hamster natin or yung mga hamster natin. Kaya kung iniisip mong mapapadali ang breeding sa ganitong paraan, ang totoo, mas pinahihirap mo ang mga sitwasyon ng ating mga hamster. Para maging successful ang breeding, isa lang lagi ang pairing, one male or one female. Laging may supervision, huwag pagsamahin ng matagal. Siguraduhin healthy ang parehong hamster. Ihanda ang separate cage para sa female pagkatapos ng mating. Kaya napaka-importante na may extra cage ka. Or dalawa yung cage mo. Isa sa female, isa sa male. Kasi hindi mo sila pwede pagsamahin pag hindi sila mag-breed. Kailangan pag in-hit yung female, tsaka mo lang siya ilalagay dun sa male bin cage. At tandaan, ang goal ay healthy babies, hindi paramihan lang. Ayun yung isipin nyo lagi guys. Pag mag-breed kayo, ang goal natin, healthy babies. Hindi yung pararamihin lang sila, pero may mga complication, may mga problema. Ayun yung kadalasang nangyayari kasi sa mga nagbibenta ng hamster. Kala nila pag marami, mas maganda yung benta. Paano yung magiging repeat buyers mo nun, diba? Pag nakabili sila sa'yo ng may problema na hamster, hindi na sila uulit. Maghahanap na sila ng ibang breeder. Kaya kailangan quality po yung ibibenta natin. Hindi tayo magbe-base sa quantity. Yan. Sa kabuuan, hindi safe at hindi recommended ang isang lalaki at dalawang babae sa breeding ng hamster. Mas mabuti pa rin ang tamang proseso, simple pero ligtas. So ayan, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang hamster care tips. Salamat sa panonood at sana ay maging responsable tayong lahat sa pag-aalaga ng ating mga hamster. So yun lang guys, hanggang sa muli. Ulitin ko, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment para sa iyong mga katanungan, at syempre mag-subscribe para mas marami pang hamster care tips ang iyong mapanood. Hanggang sa muli.